si Beth De Castro sa Earthworm Sanctuary. The beauty of this is that this is good for urban areas and households because you can take all your household garbage, your kitchen waste, your garden waste, and have the earthworms eat it and produce organic fertilizer. And then this is in your own house, and you can do it with this crates here. Lahat ng kitchen waste you just put here, and then the earthworms eat it. And after they've eaten it, these are the earth tanks. Yung mga bulat. Yeah. So after the earthworms have eaten your market waste, when they're finished eating it, their poo-poo or dumi looks like this. Looks like this. So you turn all your waste into really beautiful organic fertilizer, and then you use this to grow your gardens on your terrace, in your yard. We call it edible schoolyards. You can grow it in schools, you can grow it in churches and things like that. So this is really ideal for urban gardens, lalo pa for urban organic vegetables. Akong perfect example kasi ako housewife. Although professor ako sa UP, pero nung nagsimula ako dito, wala akong kaalam-alam sa bulate. At saka hindi ako mahilig maghalaman, no? Pero dahil nakita ko yung husband ko na gumagawa nito, nagsikap ako na matuto. Isang araw, sabi niya, alika, maghalaman ka lang, mag-garden ka lang, para pang relax lang. So, kapirasong lupa sa harap ng bahay namin, ang ginawa lang namin, kumuha kami ng mga libreng panambak sa mga construction ng mga bahay. Gumamit kami nitong vermicompost, no? Tapos meron kaming konting pang ibabaw na mulch. Nagtanim kami doon ng iba't ibang klase ng gulay. Kamatis, talong, ampalaya. January yan ng 2008. By March ng 2008, ang dami-dami naming harvest ng mga gulay. Dahil lang, gumamit kami ng vermicompost. Ang sabi sa amin ng mga kapitbahay namin, ma'am, ang pangit po ng lupa ninyo, parking lot soil. Ibig sabihin, mabato, acidic, mapula, hindi pwede sa halaman. Kamote tops lang ako, hindi pag magtumubo. Pero nung ginamit namin itong vermicompost, naging maganda ang harvest namin. At nakakatuwa dahil na-organize namin yung mga kapitbahay namin. Sa harap ng bahay ko, meron kami mga iba't ibang klase ng halaman na nakatanim. Pero meron kaming parang trellis na ganyan. Sa ilalim nun, meron kaming mga tinatawag na earthworm beds. Ito yung mga bahay ng bulate, parang katulad nito. No? Ang ginagawa namin, aalaga kami ng bulate. Paano ino-organize? Yung kalye namin, kinausap ko lahat ng mga nanay at mga may-ari ng bahay. Sabi ko sa kanila, pwede ho ba lahat ng nabubulok yung basura, bigay nyo sa amin, lahat ng kitchen waste nyo. Imbis na ibibigay nyo sa basurero, di ba, walang gagawin nyo, dadalhin lang yan sa payatas, tatambak lang yan dyan. Imbis na ibigay nyo sa basurero, bigay nyo sa bulate. So, tinuruan ko yung mga maids na pumunta dun sa vermicompost bed. Lalagay nila lahat ng mga nabubulok na basura, 20 households lang yun, maliit lang. Wala nang lumalabas na nabubulok na basura dun sa kalye namin. Tapos, pagkatapos nun, nakakagawa kami ng ilang kilong fertilizer sa isang buwan, nilalagay namin sa halaman, tapos nag-harvest kami. Ang ganda ng community life namin dun sa area. Masaya kami pagka weekend kasi nag-harvest kami ng mga gulay. Urban organic gardens are very, very possible. Yan ay gulay pa lang. Nagkaroon ako ngayon ng bagong idea. Sabi ko, bakit gulay lang? Lagyan natin ng mga herbs. Kasi importante rin ang herbs at spices para sa pagkain. At saka alam mo sa pagtatanim, ang kamatis marami siyang, pwede siyang dapuan ng mga sakit. Sinasabi namin pag vermi, mas matibay ang mga gulay. Pero meron pa rin importanteng kailangan nagtatanim ka ng tinatawag na companion plant. Ang basil, kumbaga sa tao, best friend ng kamatis. Kasi ang mga aphids, yung mga kumakain sa kamatis, hindi siya lalapit sa kamatis pag nakatanim ang basil sa tabi niya. So, ibig sabihin, dapat ang herbs at saka mga gulay magkasama para may relationship sila na synergistic o ecologically. Kasi this is the whole ecology of the world. So, ito ang magic, ito ang sikreto. Itong bulate,
Ito lahat ng nabubulok yung basura. Galing sa inyong kitchen, galing sa inyong yard, galing sa inyong dumi ng kalabaw, dumi ng aso, dumi ng manok. Lahat ng klaseng dumi, pwede nyo ihalo. Pagkaraan ng ilang buwan, magiging, itong mga bulati na to, kakainin siya, no? Lahat yan. Tapos pagkaraan ng ilang buwan, magiging fertilizer siya. Ito 100% pure vermicompost, walang halong lupa, walang halong anuman. Itong nakita nyo to, at saka ito pareho yan. Kaya lang ito, hindi pa napaprocess ng bulate. Ito na-process na. Ito ang dumi ng bulate. Ito ang sikreto namin sa pagtatanim ng napakagagandang gulay at napakagagandang mga herbs. That's why we say that earthworms, may problema tayo sa basura sa Maynila, di ba? That the earthworms and the organic farming is that the garbage problem is the solution to the food problem. Because you just turn all this garbage, 60% of the waste that goes to payatas is nabubulok. There's earthworm food. We can convert that all to fertilizer and use that to grow our farm, our food, without having to buy any more fertilizer. And that's what we do on our farm. Lahat ng tanim namin doon only uses vermicompost and we never buy fertilizer anymore. So it really solves two very critical problems in the Philippines, basura at yung food problem. Napaka-importante nun, lalo na ngayon na binabaha tayo. No? Napakatindi ng baha natin. So sasabihin ng mga tao, wala ho kaming pagtataniman, bahain ang lugar namin. Hindi kailangan na palaging sa lupa lang magtanim. Pwede rin kayo dito sa mga lalagyan, ano? Pwede sa mga kung ano-ano mga klase ng lalagyan. Tapos lahat ng basura na nanggaling sa baha, wag lang plastic, wag lang lata, wag lang bote. Pero lahat ng nabubulok, dyaryo, dahon, mga kung ano-anong klaseng dumi, yung mga nakita ko sa Marikina, may mga isdang lumulutang na patay, yung mga namatay na mga hayop, pwede lahat yan ipakain sa bulate at yan ay magiging organic fertilizer. So isipin mo, ngayon sinasabi nila sa dyaryo, lahat ng basura na nanggaling sa floods, minsan daw 3 bahay lang puno na isang truck ng basura. Kaya ibig sabihin yan, kung meron tayong segregation ng basura, nabubulok sa hindi nabubulok, lahat ng nabubulok papakinabangan natin. Ang daming pakinabang. At gusto kong sabihin na, hindi lang ito pakinabang sa environment. Meron din kayong pera, livelihood. Kasi ito malaking livelihood opportunity. Nagsimula kami 1 kilong bulati lamang. Ganito lang ang simula namin. Ngayon, 250 beds na kami ng bulate. Nagpo-produce kami ng toneladang fertilizer. So parang ito, the goose that lays the golden egg. Ibig sabihin, itong bulate na to parang factory worker. Itong factory mo ng fertilizer. Ito lang simpleng to. At ang worker mo, bulate, 24/7 nagtatrabaho para sa'yo. Wala kang ginagawa kundi papakainin mo lang siya, magpuproduce siya ng napakahusay na fertilizer.